Maraming nagsabi na laos na at nahigitan na ng mas mga batang boksingerong Pinoy si Cuadro Alas. Bagamat nakaranas na ilang pagsubok si Janriel Casimero sa kanyang karera tulad ng pagkakabaklas ng kanyang WBO bantamweight title noong May 2022 at isang taong suspensyon sa Japan noong October 2024 dahil sa pagiging overweight, patuloy pa rin siyang nagpapakita ng determinasyon sa kabila ng mga balakid. Nananatili ang kanyang hangarin na makakaharap si Naoya Inoue, isang patunay na hindi pa tuluyang bumabagsak ang kanyang karera. Matatandaan natin na ilang beses nang naghamon si Janriel Casimero kay Naoya Inoue. Matagal na niyang gustong makaharap si Inoue, lalo na noong hawak pa ni Casimero ang WBO bantamweight title. Gusto niyang patunayan na kaya niyang talunin ang monster para mapagsama-sama ang mga titulo sa dibisyon nila. Matapang talaga si Casimero, kilala siya sa explosive fighting style at hindi siya natatakot humamon kahit kanino. Kaya lang hindi natuloy ang laban nila noon dahil sa mga komplikasyon sa negotiation at pandemic restrictions. Hanggang ngayon marami pa rin ang umaasa na matutuloy ang laban nila sa hinaharap. Magandang bakbakan yon para sa mga boxing fans. Noong February 2022, si Janriel Casimero ay naharap sa mga akusasyon ng acts of lasciviousness at paglabag sa Republic Act 7610 na nagpoprotekta sa mga bata laban sa pang-aabuso at eksploitasyon. Ang reklamo ay sinampa noong February 11, 2022 kaugnay ng umano'y insidente noong June 2021 sa Taguig City, kung saan inakusahan si Casimero ng hindi angkop na paghipo sa isang minor de edad. Itinanggi ng kampo ni Casimero ang mga paratang at tinawag itong fabricated o gawa-gawa lamang. May mga nagsabing laos na si Janriel Casimero. Patuloy pa rin siyang aktibo sa mundo ng boxing. Noong October 13, 2024, tinalo niya si Saul Sanchez sa unang round sa Yokohama, Japan. Gayunpaman, matapos ang laban, sinuspindi siya ng Japan Boxing Commission ng 1 taon dahil sa pagkabigo niyang makuha ang tamang timbang bago ang laban. Si Janriel Casimero ay isa sa pinakakilalang boksingero mula sa Pilipinas, nakilala sa kanyang eksplosibong estilo at walang takot na pagkikipaglaban. Kilala siya sa kanyang panggugulat sa mundo ng boxing dahil sa kanyang knockout power, bilis at kakaibang kumpiyansa sa loob ng ring. Isa sa mga pinakamatinding tagumpay niya ay nang talunin niya si Solani Tete noong 2019 para makuha ang WBO bantamweight title. Isang laban kung saan pinabagsak niya ang South African champion sa ikatlong round. Inaasahan noon na si Tete ang mananaig pero nagulat ang mundo sa tindi ng atake ni Casimero. Bukod dito, marami siyang mga laban kung saan ginamit niya ang kanyang agresibong estilo para gulatin ang mga kalaban. Kilala rin siya sa pagiging outspoken at palaban sa labas ng ring. Madalas niyang hamunin ang mga malalaking pangalan tulad ni Naoya Inoue na nagbigay palalo ng ingay sa kanyang pangalan. Dahil sa kanyang explosive fighting style at determinasyon, naging isa siya sa mga pinakamalalakas na pangalan sa lower weight divisions. Hindi lang niya pinatunayan na kaya niyang lumaban sa mga world-class fighters. Ipinakita rin niya na ang mga Pilipino ay patuloy na nagsisindi ng apoy sa mundo ng boxing. Si Janriel Casimero ay kilala sa kanyang kumpiyansa at madalas na palabang personalidad, lalo na sa social media at sa mga press conference. Madalas siyang nagsasalita ng direkta at minsan may pagkaangas, lalo na kapag may pinupuntiriyang kalaban sa boxing. Para sa iba, ito'y tila kayabangan. Pero para sa mga tagahanga niya, isa itong paraan para ipakita ang kanyang tapang at determinasyon sa laban. Karaniwan namang bahagi ito ng boxing culture. Ginagamit ng mga boksingero ang trash talk para magbigay ng hype at dagdagan ang interes sa laban. At hindi rin naman maitatanggi ang talento ni Casimero sa ring dahil world champion siya sa iba't ibang weight division. Depende talaga sa pananaw mo kung idol mo siya. Baka tingin mo ay self-confidence lang yon. Kung hindi naman, baka tila mayabang talaga. Ano sa tingin mo? I-comment lang sa ating comment section. Maraming salamat at huwag kalimutan na mag-subscribe sa ating channel.